Day 5 of Songkran. Swimming with Buboy. Ayan. Enjoy na lang muna natin ang ating time. Mababasa rin naman tayo. Mag-swimming na lang tayo. Diba, Buboy? Happy Songkran! Medyo warm ang tubig kaya masarap. Sarap mag-swimming, di ba, Buboy? Ayan, ito yung view sa may BB House sa tabi ng Sandbar Restaurant sa may Jomtien. Maganda dito. Tsaka every week mayroon silang iba-ibang mga banda na tumutugtog. Masarap ang food. Masarap. Hanggang sa pool may basahan pa din. Yes. Happy Songkran. Gutom ka? Okay. Sorry. ไม่ไปมาก Ganito yung itsura ng room sa BB House dito sa may Sandbar. After swimming, pahinga muna. Then baka lalabas mamaya para kumain. Ayun. Napagod ka-swimming si Buboy. Masaya naman yung experience sa Songkran. Syempre, basaan. Pero, nakakapagod din. Tapos, syempre, kailangan mo din mag-ingat at kailangan malakas yung resistensya mo kasi palagi kang basa. At, syempre, mainit. Pero, maganda rin naman na nababasa ka basta yung tubig malamig pero sa during daytime mga tanghali hanggang hapon pero yung mga paggabi na syempre yung tubig is malamig din medyo gabi na kaya tas matutuyo pa sa'yo kaya dapat okay lang din naman na magpabasa ka every time basta wag ka lang matuyo ayun. O basta, ayun. Hindi ko rin talaga siya nabuo ng 1 week, yung Songkran Festival. Pero, 1 week yung basaan, grabe yun. Kaya ewan ko na lang kung kaya ng iba na makipagbasaan araw-araw and then ang tagal na basa ka tapos syempre matuyo sa'yo or ginawin ka. Pero syempre, as long as nag-i-enjoy ka naman, marunong ka mag-ingat, iniingatan mo yung health mo, yung resistensya mo, okay naman, mag-enjoy ka na lang. Tapos, not most of the time pala, hindi ako
makapag-video or vlog. Syempre, ang hirap din pindutin ng phone dahil basa. And then, kapag may gig, syempre, hindi ko din hawak phone ko, hindi ako makapag-video. Ayun. Pero ang saya-saya talaga. Pero hindi porket basaan talaga or basaan talaga, babasain ka, wala kang magagawa. Pero initiative mo na lang din sa sarili mo na kapag hindi pa basa yung tao or ayaw niya magpabasa, huwag mong basain. Ako, like sa akin, ang ginagawa ko na lang, i-assess ko muna kung basa na siya, pwede ko siyang barilin ng water gun. Or kapag may hawak din siya ng water gun and then nakapang songkran attire siya, ibig sabihin game. And then ako naman, since babasain ka din, ayan, okay lang. Kasi mababasa ka. Yun naman ang gusto mo eh. Pero syempre, respeto ba din. At wag masyadong sobra at ano din, yung to the point na mababasa yung mata mo or mababasa mo yung mata ng tao, yung tenga, ganyan. Kasi ako na-experience ko rin naman na mabaril sa tenga. Medyo siya. Syempre baka mapasukan yung tenga mo ng tubig and then pag sa mukha, yung mata mo, syempre masakit sa mata yan kahit tubig pa siya. Ayun, and then magdala lang din kayo ng ng protection for yung para sa pera, yung tawag doon, yung yung lalagyan ng cellphone or ng pera para hindi mabasa. Pero kasi sa akin, yung pera lang naman yung inilagay ko sa sa water pouch protector. Ayun. And then yung phone ko, okay na naman mababasa siya kasi water resistant naman. And, yun, pwede kayo magsuot ng eye protection. Tapos, ano ba? Pero syempre, maganda mag-attire kayo ng songkran na damit, polo, ganyan, naka-shorts, slippers, yan. And then, huwag kayong magsasapatos dahil, syempre, babasa yung sapatos din yan. Magiging squeaky. Ayan. Tsaka baka bumaho yung paa ninyo. Ayan. Sa food, marami naman ng choices dito sa Thailand. And maraming typical lang din like western food and then mga like burger, pizza, ganyan, pasta, and steak. Pero mas maganda, suggest ko pa rin mag-try kayo ng Thai food. Pero syempre, mag-ingat kayo kung may allergy kayo, ganyan, or hindi nyo kaya ang maanghang, ganyan, kasi iba rin talaga yung level ng spicy food nila dito. Organic talaga, hindi siya yung powder or flavoring lang, ganyan. Like sa akin, hindi ako ganun kaya ko naman kumain ng spicy food pero nagtitrigger siya sa hyper acidity sa akin. Yan, kaya iniiwasan ko. Ayun. Basta enjoy nyo lang, try explore nyo yung kung ano yung local food dito. Masarap at ako gusto ko yung pad thai syempre. Mahilig ako sa noodles, ganyan. Siyempre, yung peanuts and may kasi yung pad thai, may peanut and or cashew and vegetables, yun. Masarap. Yung mga gulay nila dito, fresh. Tapos, mura pa. Yan. Mura ang Thai food talaga. Sana all, di ba? Lakad-lakad, labas muna. Hanap ng makakain. Sa may jump yan. Dami pa rin mga gising dito. Ayaw pa nila matulog.
Nuggets. Ayun na lang ang ano, ang pinakamadaling order. Tsaka 24 hours. Ayun, burger, chicken fries, chicken nuggets, and chicken pops. Gutom na eh. Ano magagawa? Ang dami pa rin tao sa labas. May mga nakikita ako na may mga order pa sila dito. Tsaka may mga basa pa rin. Pero parang hindi ka naman napipilitin kung ayaw mong magpabasa. Yan na siya. Ang food namin. Dala ko na ang kayamanan. Ayan na. Kain tayo mamaya. Namimiss ko na ang Jollibee. Namimiss ko ang chicken spaghetti. Tsaka actually, yun naman kasi lagi ang kinakain ko sa in-order ko sa ano, Jollibee. Burger, makakamiss pero hindi ako ganun ka nagkikrave. Siguro yung spaghetti talaga. Kasi favorite ko spaghetti ng Jollibee. Tapos dumaan muna ako ng 7-Eleven para bumili ng kape ng aking amo. Gusto daw niya magkape. Dito kami nakastay sa BB House. Big Brother. Big Brother. Big Brother House pala ibig sabihin ng BB House. Ayan. Third floor. Kaya medyo may konting hingan kasi siyempre may dala tayo. Ayan, lakad tayo sa hallway. Ayan, daming paintings. Okay, nandito na tayo. Room 35. Grab delivery. Ayan. Yung kape mo. Ha? Nakabidyo ka? Oo. Vlogger ako eh. Bakit ba? Hindi nakapasok ang Templa na pala itong binili mo. Yeah. Sabi mo yung may hot water. Hindi, diba sabi ko sana yung mga 10 pieces. Ayan, nagreklamo na siya. Para bababa. So, okay na. Okay na yan. Wala na rin akong pambili.